Chapter Siyam. Patrick POV. Pagkatapos namin mamasyal ni Scarlett sa tabing dagat ay napagdesisyonan namin na dumiretso na lang ulit sa hotel room. Niyaya ko pa ito na pumasok muna kami sa coffee shop pero tumanggi na si Scarlett. Magpahinga na daw kami ng maaga para maaga kaming makaalis bukas. Syempre hindi ako papayag na magpahinga kami kaagad, alam nyo na kung ano ang mangyayari. Isa pa, bilang na lang ang aking araw para lumiban na ako dito sa probinsya. Hindi ko alam kung magtatagpo pa ba kami nito ulit. Tadhana na ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa aming dalawa. Pero kung may pagkakataon na may maiwanan akong tauhan sa resort, dadalawin ko naman si Scarlett sa probinsya. Pero hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari dahil hindi ko pa nakikita ang resort na sinasabi ni Tito Oliver. Andito na kami sa loob ng hotel room. Habang si Scarlett naman ay nasa loob ng banyo upang mag-shower ito. Naiinitin daw kasi ito kaya gusto na daw niyang maligo. Nag-order na lang din ako ng food para maya-maya kakain na rin kami ng dinner. Parang gusto kong pigilan ang oras sa mga sandaling ito. Iyong laging ganito lang kami ni Scarlett, laging magkasama at masaya kaming dalawa. Iyong saya na walang kapantay. Iyong saya na wala ka nang hihilingin pa. Feeling mo kayong dalawa lang ang bida sa mundo. Walang manggugulo. Walang umipal at walang nakikialam. Ang sarap sa pakiramdam yung ganoon. Feeling mo na parang hindi totoo yung nangyari. Parang panaginip lang ang lahat. Gusto ko namang samplein ang aking sarili baka nga naman panaginip lang ito. Pero totoong totoo talagang nangyari ito. Maya-maya ay lumabas na si Scarlett sa CR at nakangiti itong nakatingin sa akin. Nagtataka pa ang mukha nito habang nakatingin sa higaan. Patano iyan? Kaninong bag iyan ang ganda naman? Nakangiting tanong nito sa akin. Ninitian ko naman ito at agad na sinagot. Of course sa iyo iyan sweetie. Binili ko talaga iyan para sa iyo. Halika dito tignan mo. Agad na sagot ko at lumapit naman ito sa akin. Nakabalot lang ng puting tuwalya ang katawan ni Scarlett. Paglapit nito sa akin ay agad kong hinapit ang baywang nito at pinaupo sa aking kondongan. Napatili naman ito sa gulat dahil sa aking ginawa. Pagkaupo nito sa aking kondongan ay biglang nag-react ang aking alaga. Diyos me naman nakita ko lang ang katawan nito na nakabalot ng tuwalya ay iba na ang aking pakiramdam. Lalo na ngayon na nakaupo ito sa aking kondongan parang gustong gusto ko naman itong angkinan ngayon. Ano ba Patrick, nakakagulat ka naman eh. Malalaglag naman ang tuwalya sa pinagagawa mo. Wika nito at agad na tumayo. Ninisihan ko lang naman ito at hinawakan ang kamay nito. Ayos lang yun sweetie na matanggal ang towel sa katawan mo. Basta ako lang ang makakakita walang problema iyon. Nakangiti kong sagot dito. Inirapan naman ako nito at kumuha na ng damit upang magbihis ito. Pagkatapos nitong magbihis ay agad umupo sa tabi ko. Kapansin-pansin ang pagkunot ng kanyang noo at may pagtatanong sa mga mata. Kailan ka bumili ng bag Patrick? Bumaba ka ba kanina habang nasa CR ako? Tanong nito. Iiling-iling naman ako habang nakangiti dito. Hindi ah. Bakit ako lalabas nandito ka sa loob? Baka umiyak ka pa paglabas mo ng CR ay wala ako dito. Panunudyo kong sagot. Agad naman ako nitong pinandilatan. Hindi ko na lang ito pinansin at binigay ko na sa kanya ang bag. Kaagad naman niya itong binuksan ang loob. Napansin ko sa reaksyon ni Scarlett gulat na gulat ito. Patano ito? Bakit ang laking pera naman ang nakalagay dito? Ano ang gagawin ko dito? Kaagad na tanong nito at may pagtataka sa mga mata. Hinaplos ko naman ang mukha nito at hinalikan sa noo. Iyang pera sweetie, para iyan sa tuition mo next year. Gusto ko na e-paid mo ang bayarin mo sa school para wala ka nang alalahanin pa. Bukas bago tayo umuwi ka nila teacher and mamimili muna tayo ng gagamitin mo. Gusto ko planchado lahat para hindi ka na mag-alala pa. At least man lang sa ganitong paraan makabawi ako sa iyo. Mahabang sagot ko kay Scarlett. Napansin ko naman ang pamumula ng mga mata nito. Agad ko naman iniba ang usapan baka kasi matuluyan pang umiyak ito. So okay na tayo dyan sweetie ha. May gamit iyan sa loob ng bag, tingnan mo na lang kung magugustuhan mo. Alam ko na hindi ka mahilig sa mga ganyan, pero since malapit ka na mag-graduate ng high school. Malamang at sa malamang magagamit mo rin iyan. Pero kahit hindi mo na rin gagamitin ang mga bagay na iyan, maganda ka pa rin naman. Kaya nga na in love ako sa'yo eh. Wika ko naman ulit dito. Nakita ko naman ang pagningning sa mga mata ni Scarlett at agad ako nitong niyakap. Pat, thank you.
Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Sa dinami-dami ng tulong na ibinigay mo sa akin, hindi ko alam kung paano ko ito masusuklian. Siguro ang kaya ko lang ibigay sa iyo Patrick, ay ang tunay na pagmamahal na hindi kailanman matutumbasan ng salapi. Seryosong sagot nito. Napayakap naman ako dito ng mahigpit dahil sa sinabi nito. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman dahil sa aking narinig. Napakasaya ko talaga, ngayon ko lang kasi naririnig iyan mismo sa bibig ni Scarlett ang ganyang mga kataga. Ngayon ko napatunayan na totoo din pala ang kanyang nararamdaman sa akin. Biglang nawala ang agam-agam sa aking isipan. Ang inaakala ko kasi, kaya niya isinuko ang kanyang sarili sa akin dahil naaawa lang ito. Siguro may pagmamahal din naman siya sa akin pero hindi din ako sure. Kaya ngayon ko napatunayan na totoo pala talaga ang kanyang nararamdaman sa akin. Thankful ako sweetie dahil nakilala kita. Ikaw pa talaga ang unang babae na nakilala ko sa buong buhay ko at minahal ko rin ng ganito. Hindi kasi ako mahilig gumala dati noong nandoon pa ako sa Bacolod. Wika ko dito. Ngumiti naman si Scarlett at naghihintay na kung ano pa ang aking sasabihin. Pag-graduate ko ay kaagad naman akong sumabak na sa trabaho. Tapos mga ilang taon din akong nagtrabaho mula noon naging abala na ako, kaya medyo napabayaan ko ang aking love life. Pagkatapos ko magtrabaho sweetie ng ilang taon nag-decide na din ako na tumulong muna sa business nila ni Tito Oliver. Kaya hito na nga, pag-uwi ko ng probinsya finally nagkita tayo. O si sweetie, ito ang pinaka-the best na nangyari sa buong buhay ko mula nang nakilala kita. Mahabang wika ko dito. Nakita ko naman sa ekspresyon ng mukha ni Scarlett na parang napahanga ito. Wow Patrick, sana all ganun ka-achievement sa buhay. Na-inspire naman ako sa sinabi mo. Akalain mo na kaya mo lahat ng iyon. Kumahanga nitong sagot. Ninitian ko naman ito at agad na nagpasalamat dito. Maya-maya ay dumating na rin ang aming order na food. Kumain na rin kami ni Scarlett para maaga kami makapagpahinga. Maaga daw kami bukas aalis, baka daw nanggagalaiti na sa galit ang mamaan nito. Sweetie gusto mo ba sumama sa akin? Seryoso kong wika dito. Nagtataka naman itong napapatitig sa akin. Sa saan tayo pupunta? Pautal-otal nitong sagot. Ninisihan ko naman ito. Mag-shower sweetie. Maikli kong sagot dito. Ninitian naman ako nito at binato ako ng towel kung saan ito yung binalot sa katawan niya kanina. Tigilan mo nga ako Patrick. Nag-uumpisa ka na naman sa kalukuhan mo. Maligo ka na nga doon ang baho muna. Panunudyo nitong sagot. Ninitian ko naman ito at kinintala ng halik sa labi bago pumasok ng banyo. Hindi naman na ito nagprotesta pa. Pagkatapos kong maligo nagulat naman ako nang paglabas ko nakita ko ang mukha ni Scarlett parang may nagbago. What are you doing sweetie? Gabing-gabi na naka-makeup ka pa. May pagtataka sa mukha na tanong ko dito. Ngumiti naman ito agad akong nilapitan. Nakabaon ang mukha niya sa leeg ko at mahigpit na nakapulupot ang mga braso niya sa akin. Nagulat naman ako sa ginawa ni Scarlett. Patrick hindi mo ba nagustuhan ang aking ginawa? Sa tingin mo, maganda ba ako kapag naka-makeup? Talagang kinumplito mo pa ha. I try to use this to really know kung talagang maganda siya. Hindi ko na pinatapos ang sinabi ni Scarlett at agad ko itong hinalikan sa labi. Hindi ko alam parang sabik na sabik ako sa kanya. Kaagad ko naman itong binuhat sa kama at dahan-dahan na ibinaba. Sweetie, ito na ang huli nating pagsasama. Lahat ng napag-usapan at nangyayari sa ating dalawa ay itatak ko ito sa aking isipan. Mahal na mahal kita Scarlett. Wika ko dito habang hinihimas ko ang mukha nito. I love you to Patrick, huwag kang mag-alala ikaw lang at wala nang iba. Hihintayin kita hanggang sa bumalik ka. Sagot nito habang isa-isang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko rin mapigilan na pamatak na din ang aking luha sa mata. Naramdaman ko naman na pinupunasan niya ito gamit ang kanyang mga daliri. Pinupunasan ko rin ang luha ni Scarlett gamit ang aking palad. Hindi namin akalain, ito na ang huli naming pagkikita. Napakasakit pala ng ganitong setup. Magkasama pa nga kayo pero nasasaktan ka na dahil sa susunod na araw magkalayo na pala kayo. At hindi mo alam kung magkikita pa ba kayo o hindi. Hindi naman nagtagal ang aming paghahalikan ni Scarlett at agad kong pinag-isa ang aming katawan. Ito ang huling loveng-loveng namin ni Scarlett na babaonin ko sa aking pag-alis.